Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Jillian Eslontok at ito ang aking presentasyon sa El Filibusterismo. Buod. Pagkatapos ng masamang pangyayari kay Tandang Selo, nakituloy si Sumon sa tahanan ni Cabezang Tales sa dahilang ito ang pinakamalaking bahay sa pagitan ng San Diego at Tiani. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong ni Sumon sa Cabeza ang lagay ng mga daan sa lugar na ito sapagkat inalok niya ang kanyang revolver kay Cabezang Tales at sinabing pwede niya itong maging pantanggol laban sa mga tulisan. Umabot ng 200 hakbang ang layo ng revolver na ito ngunit tinanggihan muna ng Cabeza. Dumating sa tahanan ay ang pamilya ni Kapitan Basilio na may dalang pera na naghahalagang 3,000 piso para sa mabibili nilang alahas mula kay Sumon. Naroon din si Hermana Penchang na planong bumili ng singsing na naipangako niya sa Birhen sa Antipolo kung saan nabanggit din ang manang ang pagpapabasa niya ng aklat kay Julie. Naparoon din ang mga tao para tignan at bumili ng mga alahas ni Sumon at kanyang inilabas ang 2 maleta na naglalaman ng iba't ibang alahas na may kanya-kanyang kasaysayan at uri. Mga tauhan: Cabezang Tales, Sumon, Kapitan Basilio, Kapitan Tika, asawa ni Kapitan Basilio, Sinang, anak ni Kapitan Basilio, manugang ni Kapitan Basilio, asawa ni Sinang, Hermana Penchang, manang na pinagsisilbihan ni Julie. Ang aral ng kabanata. Ang kabanata ay nagpapakita ng malalim na paglalarawan sa kahirapan at pagsasamantala ng mga Pilipino. Ipinakikita din ang impluwensya ng relihiyon sa mga desisyon at kilos ng mga tao. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga pagkakaisa at pagtutulungan upang labanan ang mga mapang-api at mapangsamantala. At dito nagtatapos ang Kabanata 10. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayo ngayong araw.